Tatlo. Yung tatlo, ito galing daga to, ganun. Malabang kasi Wala kang mataba to. Parang mataba to. Ito galing iligan. Kaya yan. Ito parang butik ito. Wala namang galing papunta butik ito. Kaya kailangan itong i-block dahil para hindi makapasok yung mga mujahid dyan. Maganda din. Oo. Hindi ka rin ito lang gawin din natin. O pwede yung mga ganyan. Pwede yung dito. Pero ito yung minsan kasi dapat pariyan. Para hindi matakot yung mga dito. Kaya pwede rin bumalik galing dito, magaling. Pero ito yung sa kanila. Kaya yan ang pag-aaral natin ng mga sundalo dyan. Pag dagdag dyan, dagdag dito, kung halimbawa magsimula na yung graduate dyan, papasukan natin ang talab ng malina. Talab ng malina. Kukuha tayo ng halimbawa, yung mga paralan dyan para magbigay na ng training. Kukuha natin yung mga kapatid. Pag nagsimula na ito, ito yung ito makakabawa. Pray na tayo sa kahit anong gawin natin sa malina. So, pwede tayong mag-jailbreak. Pwede tayong mag-ganima. So, pwede tayong magkuha sa mga paralan. Pwede tayong mag-hostage. Kaya ngayon, ang parang dito, ang bilang natin. Ang bilang, kailangan natin, ano ang una natin dito? Ano ang style ng attack natin? Hindi masibasya, hindi masisap. Spirit, ibig sabihin ng spirit. Halimbawa, kung magsimula tayo dito, sap, papatay na dito, ganito. Iwan natin yan. O kaya, una natin dito, tapos, sunod na ito. O kaya, una tayo dito, isa, nasisirin natin itong isa. Para may daanan tayo. Amili tayo dyan. Pero kailangan natin makakuha ng isang daanan na heavy para matakot yung mga tao. Itong tatlo. Yung tatlo, ito galing daga to, ganun. Malabang kasi Wala kang mataba to. parang mataba to. Ito galing iligan. Kaya yan. Ito parang butik ito. Wala namang galing papunta butik ito. Kaya kailangan itong i-block dahil para hindi makapasok yung mga mujahid dyan. Maganda din. Oo. Hindi ka rin ito lang gawin din natin. O pwede yung magaling. Pwede yung magaling dito. Pero ito yung minsan kasi dapat pariyan. Para hindi matakot yung mga dito. Kaya pwede rin bumalik galing dito, magaling. Pero ito yung sa kanila. Kaya yan ang pag-aaral natin ng mga sundalo dyan. Pag dagdag dyan, dagdag dito, kung halimbawa magsimula na yung graduate dyan, papasukan natin ang talab ng malina. Talab ng malina. Kukuha tayo ng halimbawa, yung mga paralan dyan para magbigay na tayo ng training. Kukunin natin yung mga kapatid. Pag nagsimula na ito, ito makakabawa. Pray na tayo sa kahit anong gawin natin sa malina. So, pwede tayong mag-jailbreak. Pwede tayong mag-ganima. So, pwede tayong magkuha sa mga paralan. Pwede tayong mag-hostage. Kaya ngayon, ang parang dito, ang bilang natin. Ang bilang, kailangan natin, ano ang una natin dito? Ano ang style ng attack natin? Hindi masibasya, hindi masisap. Spirit, ibig sabihin ng spirit. Halimbawa, kung magsimula tayo dito, sap, papatay na dito, ganito. Iwan natin yan. O kaya, una natin dito, tapos, sunod na ito. O kaya, una tayo dito, isa, nasisirin natin itong isa. Para may daanan tayo. Amili tayo dyan. Pero kailangan natin makakuha ng isang daanan na heavy
para matakot yung mga tao. Lorenzana na matagal ng pinlano ng teroristang Maute Group ang pag-atake sa Marawi. Base sa video na inilabas ng Associated Press, makikita dito na mismong ang leader ng Abu Sayyaf Group na si Isnilon Hapilon ang nangunguna sa pagpaplano ng pag-atake. Si Eunice Samonte sa detalye. Hindi lamang rebelyon kundi pati na rin ang di makataong pagsira ng Marawi at sa mga tao nito. Ito ang naging tugon ni National Defense Secretary Delfin Lorenzana kaugnay ng video na kumakalat ngayon online na inilabas ng Associated Press mula umano sa isang laptop ng Army official. Sa nasabing video, makikita ang grupo ng mga kalalakihan na masinsing nagpaplano at nag-uusap kaharap ang detalyadong mapa ng Marawi na iginuhit sa likod ng kalendaryo. Ang mga nasa video ay siya ring mga mukhang makikita sa mga nagkalat ngayong posters ng Most Wanted Terrorist. Sila ay ang Abu Sayyaf leader at ang tinaguriang emir ng ISIS sa Pilipinas na si Isnilon Hapilon at ang dalawang magkapatid na Maute na sina Abdullah at Omar na siyang tumatayong mga utak sa kaguluhang nangyayari ngayon sa Marawi. Ayon kay Secretary Lorenzana, malinaw na matagal nang pinagplanuhan ng teroristang grupo ang pag-atake at wala umanong pakialam ang mga miyembro nito sa mga buhay ng tao na nadadamay sa gulo na sinimula ng teroristang grupo ng Maute at Abu Sayyaf. Samantala, nananatiling 20 milyon naman ang nag-aabang na pabuya sa sinumang makapagtuturo ng kinaroroonan ng Abu Sayyaf leader na si Hapilon at sa Maute Brothers. Si Hapilon ay ang senior leader ng Abu Sayyaf na may outstanding warrants of arrest for kidnapping with ransom at serious illegal detention. Samantala, inihayag ni Senador Ping Lacson na ang naturang video ay naging dahilan kung bakit sinuportahan niya ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Aniya, patunay lamang ito na kailangan na talaga ang batas militar upang di na lumaganap ang terorismo. Nagpatutsada rin ang senador sa mga mambabatas na hindi pabor sa martial law na tila hindi umano batid ang lala ng sitwasyon ng rebelyon sa Mindanao. Eunice Samonte para sa Bayan. AFP Chief Eduardo Año says Abu Sayyaf Group leader Isnilon Hapilon and the Maute terrorists had long planned the attack on Marawi City. General Año based this on photos of the terrorists showing Hapilon meeting with Maute leaders Omar and Abdullah before the Marawi siege. More of this report from Eunice Samonte. Not just rebellion, but the destruction of the whole Marawi city and its people. According to National Defense Secretary Delfin Lorenzana, the video released by the Associated Press through an army official means that the terrorist group has long been planning to take over Marawi for quite some time. In the video, it showed how these group of armed men are discussing carefully their plans in front of a map drawn at the back of 2017 calendar. They are the same faces in the most wanted terrorist list of the government posted all over the Philippines. This includes Abu Sayyaf leader and the Emir of ISIS in the Philippines, Isnilon Hapilon, and the two Maute brothers, Abdullah and Omar. According to the Secretary of National Defense, the large terrorist plan was prevented when the military and police tried to apprehend Hapilon in Maute building in Marawi City. Meanwhile, the bounty for the heads of these terrorist members still remains 20 million, with 10 million peso for Hapilon and 5 million peso each for the Maute brothers. Hapilon is a known senior Abu Sayyaf leader with outstanding warrants of arrest for kidnapping with ransom and serious illegal detention. On the other hand, Senator Ping Lacson also issued a statement earlier saying that the video is just a proof why he supported the president's declaration of martial law in Mindanao. Makikita ang pulong ng isang grupo ng mga lalaki sa isang bahay sa Marawi City. Sinasabing kuha ito habang pinaplano ang pag-atake sa lungsod. Kasama nila rito ang leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon na tahimik na nakikinig. Naroon din ang leader ng Maute Group na si Abdullah. Habang ang lalaking nakaitim ay ang kapatid ni Abdullah na si Omar Kayam Maute. Gamit ang mapa at sketch ng Marawi, pinag-aralan nila kung paano aatakihin ang lugar.
Binilugan din nila ang mga lugar na kanilang popostihan. Bahagya naman silang nagkainitan ng pag-usapan kung patatakasin ng mga preso sa Marawi City Jail. Sabi ni Abdul Barba, ang doctrine sa atin, sabi ko, patakasin natin yan, kasi malay yan. Yun ang inisip nyo. Kung magtakas sila, yun ang inisip nyo kung magtakas. Kasi sabi ko, ano ang magtakas ko? Ang maraming sabi, ano ang sabi, ano ang magtakas ko? Ang maraming sabi, magtakas sila. Sabi mo na yung jail, sabi mo na yung jail. Tahimik na tayo, magpasino. Natalakay din kung saan ipoposte ang kanilang mga armas. May mga armas dito na artificial M23, dito na po sa ibig na sabihin, dito ka lang sa kalsay, ito. Paano namin sila mapatakbo na kami ang nangyayari? Wala naman problema yan, hindi naman sila sa kapagulataas eh. Tapos baba sila sa Batampay. At least tabang mo sila. Ang doktrin sa kanila, huwag kayong lumabas sa mga maramang. Sumabat na rin sa usapan si Hapilon ng talakayin kung paano aatakihin ang kampo ng militar. Ilan ang tangki dito? Berikid dito. Berikid din. Hindi natin minimum 4. Dalawa sabi natin, dalawa. Maliit. Dalawa. Kaya sabi niya dalawa. Maliit yung dalawa. Ibo na sabihin yung RPG. Ang RPG natin na 3 lang siguro ang dala natin nakita. Matapos ang pulong, sama-sama pang nagdasal ang grupo kinagabihan. Sa video naman na ito, makikitang mismong si Abdullah Mauti pa ang nagtuturo sa kanilang mga bagong recruit kung paano gumamit ng armas. Walang malinaw na petsa kung kailan kinuna ng video, pero sa data files, lumalabas na Enero 2016 ito dinokumento. Ipinakita namin ito sa militar at kanila namang kinumpirma. Kasama raw ito sa kanilang na-recover sa raid sa safe house umano ni Hapilon sa Marawi City noong May 23. Sa parehong araw din sumiklab ang krisis dito sa syudad. ARMM's regional Darul Ifta or House of Opinions has strongly condemned and branded the desecration of a Catholic church in Marawi City by terrorists. ARMM Governor Mujib Hataman also hit the terrorists for un-Islamic actions. Sheikh Abu Huraira Udasan, the ARMM Grand Mufti who heads the Darul Ifta, said the burning and destruction of religious materials by the Mauti terrorist group and Abu Sayyaf on St. Mary's Church was against the teachings of the Quran and the religious practices of Muhammad, Islam's progenitor. The Darul Ifta is a group of moderate clerics from across the autonomous region. Udasan and the House of Opinions have declared as haram or absolutely forbidden the activities of misguided and fanatical jihadist groups in the region. Patuloy ang clearing operations ng mga otoridad sa Marawi City. Isang bahay sa lungsod ang sinuyod ng AFP at PNP kung saan nakuha dito ang matataas na kalibre ng armas at mga bala. May ulat si Jervis Manahan. Maaga pa lang nagtungo na sa sentro ng Marawi City ang mga tauhan ng PNP at AFP. Maingat ang kanilang galaw dahil critical pa rin ang area. Sa pilitan nilang pinasok ang mga bahay, pinukpok ang mga kandado para halughugin kung may mga armas at pampasabog dito. Sinuyod nila ang bawat silid habang nakaposisyon ang ilang puwersa sa labas. Handa kung sakali mang umatake ang mga kalaban. Nasabat nila ang mga bala, pampasabog at protective gear sa isang bahay sa isang barangay sa Marawi City. Mas pinaigting na ang mga ganitong clearing operations para tuluyan ng humina ang Maute. Patuloy kasi ang pagpatay nila sa mga sibilyang naiipit sa bakbakan. Sa Iligan City nakabalot sa puting tela at nakapila sa lapag ng isang funeral home ang 11 labi ng mga sibilyan na umano'y pinatay ng Maute. 7 ang lalaki at 4 naman ang babae. Kabilang na ang isang batang tinatayang 8 taong gulang lang. Karamihan sa kanila namatay dahil sa tama ng bala sa likod ng kanilang ulo. May isa namang may tama sa tagiliran at may isang putol ang paa. Nakapambahay lang daw ang mga labi at may hijab ang mga babae. Indikasyon na Muslim ang ibang biktima. Ang ilan sa kanila ay nasa advanced stage of decomposition na at posibleng mahigit 1 linggo ng patay. Sa ngayon po, kung ang ginawa po natin, kumuha po tayo ng DNA sample, ipapadala po natin yun sa ating NHU Crime Lab para doon ma-examine. Para kung may claimant po, dito po sila pwede magpunta sa ating Iligan Crime Lab
or sa Marawi Crime Lab para doon po makunan sila ng specimen at may kumpara doon sa ating specimen na nakuha sa cadavers. Ililibing na ang mga labi sa isang mass burial anumang oras.